So eto mga sangka, itong seremulya ngayon ay may malaking pasabog. Umamin na po. May matinding inamin po si Ombudsman Remulla ngayon na dapat malaman ng sambayan ng Pilipino. At atin po itong pag-uusapan mga sangkay sapagkat ito po ay malaking bagay, no, na kanyang ikinanta. Pag-usapan po natin yan. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tayo po ay road to 2 million subscribers na. Parami po tayo ng parami dito sa YouTube. So kung gusto mong mapabilang sa patuloy na dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, eto, umamin po si Remulla, may matindi po siyang isiniwalat. At dito, nagulat ako at kanya po itong isiniwalat, mga sangkay. First time din po yan na may kumanta ng ganito. Pambihira. Ibig sabihin, talagang itong si Remulla, matino, mga sangkay. Ito, sabi po niya dito, tahasang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na bukod sa ehekutibo at lehislatura, talamak din ang korupsyon sa hudikatura. O, kita nyo mga sangkay. Pati yung justice system natin, may korupsyon mga sangkay. Well, kahit tayong mga simpleng mamamayang Pilipino, matagal na rin po nating alam yan mga sangkay. Pero bibihira po sa isang katulad ni Remulla na aamin at kakanta ng ganun. 'Di ba, mga sangkay tayo, sinasabi po natin, 'di ba? Kaya nga po may mga nagsasabi na kapag ka nasa tuktok ka, kapag mayaman ka, nasa iyo panig ang batas. Nakakalaya ka. Pero kapag ka mahirap ka, nadidiin ka. 'Di ba? Ganun. Kasi matagal na po nating alam yan, mga sangkay, na mayroon po talaga kahit po sa hudikatura, meron din pong problema. Yung justice system natin, mayroong problema, mga sangkay, napupunaan po mga sangkay o nalalagyan po ng tanim ng korupsyon, no? Tinukoy ni Remulla ang issue sa fertilizer fund scam kung saan inabsuelto ng Sandigan Bayan si dating Agriculture Undersecretary Bolante or Jocelyn Bolante sa kasong plunder kaugnay sa 723 milyong fertilizer fund scam. Ito na mga sangkay. Isa sa hinalimbawa ni Remulla, yung pagkakaabsuelto. Kahit may ebidensya, kahit dapat naman talaga mga sangkay, makulong, inabsuelto. Kita niyo yan mga sangkay? Ganyan po kalala, ganyan po katalamak mga sangkay yung korupsyon, maging sa hudikatura. Bibira po yan mga sangkay. Kaya nga, ako to be honest, nagulat ako. Kasi hindi ko akalain na si Remulla pa ang magsasabi ng ganito. Kasi sa mga katulad nila Remulla na magagaling po pagdating po sa hudikatura, mga sangkay, bibihira po ang aamin. Mga lawyer, 'di ba? Mga judge, mga nasa justice system, aamin ba yun sila? Hindi. Na may problema, may korupsyon, hindi yan naamin. Pero ang ating ombudsman ngayon, umaamin mga sangkay. Kinakanta niya. Yung Sandigan Bayan, ang galing din mag-acquit Lahat ng dahilan para mag-acquit, meron ang Sandigan Bayan. Kita niyo mga sangkay? Kinanta niya yung Sandigan Bayan. Kasama niya sa nagpapalala sa korupsyon ay ang paglalabi ng mga abogado sa judiciary. Kita? Ito first time talaga na may nagsalita ng ganito. Totoong nangyayari ito mga sangkay, yung korupsyon. Na yung mga abogado sa judiciary, pinapalusutan mga sangkay, nilalabi. 'Di ba? Yung iba dyan, talaga namang, sa madaling sabi, sinasabi ni Remulla na yung iba dyan, na mga abogado, binabayaran para bumaliktad. 'Di ba? Yung iba dyan na mga husgado, nasusuhulan para lamang bumaliktad. Para lamang baliktarin ang anumang paghuhusga. Yun po ang pinupunto ni Remulla. Okay.
Kita nyo mga sangkay, sabi pa po nyo dito, may mga abogado na gumagapang. Kaya nga, yung korupsyon sa atin, huwag nyong sasabihin sa executive lang. Yan o legislative. Matindi ho yung judiciary. Matindi ho yan. Panuorin nyo lahat ng judges. Panuorin nyo yung mga justices. Panuorin natin. Kita nyo mga sangkay. Ako, saludo ako. At mayroon pong nagsalita ng ganito. Kasi for the first time, may umamin. Kita nyo, kinanta niya. Yung mga husgado, 'di ba? Mga abogado, mga justices, 'di ba? Mga sangkay, ginagapang. Matindi daw yung korupsyon sa loob. Kita niyo 'yan, mga sangkay? Oh, isasabihin na natin 'yan dito sa Supreme Court. Ano pa, mga abogado, ano pa, mga husgado. 'Di ba, mga sangkay? Itong mga ito, kumbaga systematic din yung korupsyon sa loob. Kaya pala may mga nakakalaya kahit mga nadidiin na at may mga matitinding ebidensya, 'di ba? Kaya pala may mga nakakalaya kahit po tambak na yung mga ebidensya, mga sangkay. At may mga nadidiin kahit wala naman talaga silang kasalanan. 'Di ba, mga sangkay? Ito pa yung pasabog niya. Binanggit din ni Remulla ang kaso ng Priority Development Assistance Fund, PDAF, kung saan marami sa mga akusado ang naabsuelto. O, kita nyo na, mga sangkay. O, kabilang sa mga nakasuhan sa PDAF scam ay sina Senator Jinggoy Estrada, dating Senador Ramon Bong Revilla, at ang namayapang dating Senate President at Chief Presidential Legal Counsel, Juan Ponce Enrile. Yun po yung sinasabi ni Remulla, mga sangkay, na kumbaga may problema po. Ito nakakatuwa lang kasi abay pambira. Ikaw yung nasa loob ka ng hudikatura pero magsasalita ka ng ganito. Aba, apakatapang mo naman, 'di ba? Ito pa ang isa. Noong Oktubre, inabsuelto ng Sandigan Bayan si Enrile kasama ang dating Chief of Staff ni si Jessica Lucila Reyes at negosyanteng si Janet Lim Napoles ng 15 counts ng graft kaugnay sa PDAF scam. Kita niyo yan, mga sangkay? 'Di ba? Ganyan po yung judicial system sa atin. Kumbaga, may malaki po talagang problema. Kaya ngayon, mukhang itong si Remulla, mukhang maayos po yung pamumuno nito kung ganito po pala yung stand niya, mga sangkay. Umaamin Kinakanta niya yung malaking problema na tayong mga simpleng mamamayang Pilipino, mga sangkay, matagal na po natin napapansin yan. 'Di ba? Yung PDAP, huling-huli yun. Huwag mong sasabihin na mahina ang ombudsman sa ebidensya. O, kita niyo yan, mga sangkay. Sino yung ombudsman at that time? 'Di ba, mga sangkay? Sino ang inappoint na ombudsman at that time? Panahon po ni PRRD. Well, alam niyo na yun, mga sangkay. Kailangan ba bang i-memorize yan? Hawak kayo ng ombudsman ang mga reklamo sa flood control scandal kung saan unang sinampahan nila ng kaso sa Sandigan Bayan ay sina dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayan, mga sangkay. Ang tanong dyan, saan patutungo to, sir? Sana po wala pong maabsuelto since kayo ang nasa ombudsman. Naniniwala kami na may mapapanagot ng malala. Maraming madadampot, maraming maaaresto, maraming makukulong. Kasi hindi po pwedeng i-absuelto kasi halimbawa kakampi kay BBM. Hindi po pwede yun. Hindi po pwede yun. Kailangan mapanagot ang lahat, kakampi man ni BBM o kalaban sa politika. Kasi pera ng taong bayan ang ninakaw dito. Isipin nyo ang ganda ng Pilipinas kung ang mga proyekto na ito ay napapagawa na maayos. Maganda yung kalsada natin sana. 'Di ba? Pansinin niyo yung mga kalsada natin. Hindi ispaltado. Kung naka-asphalt naman, mga sangkay, madaling masira. Bakit? Substandard. Mga tulay, madaling masira. Marami namang ghost projects, mga substandard. 'Di ba? So, kailangan may mapanagot dito. So, ito,
Ano masasabi nyo kay Remulla? Aba, umamin mga sangkay sa malaking korupsyon na nagaganap sa loob po mismo ng hudikatura. Pambihira. Umamin. Hindi, no? Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.